It's not a rebranding, it's actually a rebonding. Abay, lahat na sinabi, inoculate eh. Lahat na sinabi, mali eh. We can't take it sitting down. Hindi po kami pinayagang umere ng new management. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. I knew it was bound to happen. Because of the treatments that they were already giving us, it didn't look like they wanted to work with the new management. Before 12, biglang sinabi, hindi, magpe-playback daw, hindi raw mag-e-air. Ito bottom line, they helped us decide. Itbulaga trademark na ibalik sa TVJ. Tahanang pinakamasaya na ang bagong pangalan ng GMA7 Noontime Show. Flop nga ba? Mga kamarites, chika o tsaka? You cannot blame TVJ claiming their interest. Kung ano yung best sa kanila. Yes. Kasi karapatan nila. Yeah. At the same manner, that same rule can be applied to tape. I think karapatan din ng tape. Yung protection na niya, yung kanyang sariling interest. Yes, mga kamarites, ang Betnabos nga po pala, kung saan ay susubukan natin sa video na ito na pag-usapan ang buhay ng mga showbiz personalities at mga ganap sa loob nito sa paraan ng isang tunay na marites. For this episode ay pag-uusapan natin ang naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court na ibigay ang trademark na Itbulaga kina Tito Soto, Vic Soto, and Master Henyo Joey De Leon, kasabay na rin ng pagpapalit ng Tape Incorporated sa kanilang noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Bakit nga ba Tahanang Pinakamasaya ang naisip na title ng Tape Incorporated? Kulelat na nga ba ang tahanang pinakamasaya sa mga noontime shows? Walang bibitaw ha! Gora! May 31, 2023. Opisyal na namaalam ang TVJ sa show sa pamamagitan ng Facebook Live ni Maine Mendoza. At sa pamamaalam na yon ay binanggit ng TVJ na hindi na daw sila pinayagan umere. Sa mismong araw na yon ay nagpaabot na rin ng official resignation letter ang ibang mga host kagaya ni Wally Bayola, Jose Manalo, Paulo Ballesteros, Maine Mendoza, Raisa May Dizon at iba pang mga host. Nagbigay naman ng reaksyon ang magkakapatid o ang magkapatid na Haluso sa exclusive interview ng PEP at sinabi na nakakarinig na sila ng mga bulungan at planado na raw ng TVJ ang pag-alis sa noontime show. Ayon sa magkapatid na Halusos, So I told her, cut, do not make it live. For one reason and one reason only. I want to continue the negotiation. If ever we can salvage it. Because once it's live, you cannot pull it back again. And we work so hard to me, her, and them to come to an understanding of what we can move on to. Inilahad rin nila sa interview na ito na parang hindi sila kinikilala ng TVJ. Take note, kinikilala ha, dahil daw sa trato nito sa kanila. It didn't look like they wanted to work with the new management. They made it clear vocally, body language, alam na namin na talagang there's no way. Ayon naman sa ibang interviews, nilinaw naman ni Tito Sen na hindi nila ito plinano at mas nakatulong lang daw ang hindi pagpapaere sa kanila upang mabuo ang kanilang desisyon na mag-disengage na sa Tape Incorporated. Before 12, biglang sinabi, hindi, magpe-playback daw, hindi raw mag-e-air. Ito bottom line, they helped us decide because we were not in a decision at that time, at that point. Look at the facts. Yun ang pinakamaganda, ibig na kwento. Look at the facts. Ngayon, sino nga ba sa kanila ang gagamit ng trademark ng Itbulaga? Nanatili ang trademark na Itbulaga sa GMA7 noon dahil sa kontrata nito sa GMA7 hanggang 2025. At sa paglipat naman ng TVJ sa TV5 ay ginamit nila ang E80 or IT bilang pangalan ng kanilang show habang wala pang desisyon na nagmumula sa korte. Nagpatuloy ang Itbulaga sa kanilang programa sa ilalim ng Tape Incorporated kasama sina Paulo Contis, Isko Moreno, Buboy Villar at iba pang mga bagong host. Sa buwan ng Disyembre
ay muling nabuksan ang hidwaan ng dalawang panig matapos i-anunsyo ng TVJ sa programa nila ang desisyon ng Intellectual Property of the Philippines sa pagkansela ng trademark registration ng tape sa Itbulaga at EB at binigay ito sa TVJ. Natanggap namin ang desisyon ng Regional Trial Court tungkol sa unfair competition and copyright infringement case. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs, TVJ, and against the defendants. Bagamat iaapila pa ito ng Tape Incorporated, inatasan na nga po ng batas ang Tape Incorporated nitong January 2024 lamang na wag nang gamitin ang Itbulaga base sa resulta ng desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Pinalitan ng Tape Incorporated ang pangalan ng show at ginawa na nga po itong Tahanang Pinakamasaya. Bakit nga ba Tahanang Pinakamasaya ang naisip na title ng Tape Incorporated? Isa sa dahilan kung bakit ito ang napili nilang pamagat o titulo ay dahil gusto nilang gawing viewer-centric at family-centric ang programa dahil hangarin po nila ang makapagbigay ng tulong at saya sa mga pamilyang manonood. Kulelat na nga ba talaga ang Tahanang Pinakamasaya sa mga noontime shows? Base sa mga datos mula sa Nielsen, ang TV ratings ng Tahanang Pinakamasaya ay pumapalo pa rin po sa mataas na antas dito sa Metro Manila at sa kalusuran ng NCR. Although na sa pangalawang pwesto siya mula sa ibang noontime show, malakas na malakas at pumapalo po siya at nangunguna sa mga regional naman po. O di ba? Nangangahulugan lamang na natutupad pa rin ng Tahanang Pinakamasaya ang makapagbigay ng tulong at saya at unli sorpresa para sa atin na siyang ipinangako naman po ng programa. Congratulations TVJ at pati na rin sa buong Dabarkads dahil matapos ang ilang buwan na proseso ng batas at bigat na kanilang dinadala sa lumipas na buwan ay tuluyan nang naibalik sa kanila ang trademark na Itbulaga. Mahirap sa dalawang kampo ang mga nagdaan na kontrobersya. Nasaksihan natin ang lungkot sa mukha ni Tito Sen, Boss Vic at Joel De Leon habang pinaglalaban nila ang nararapat para sa kanila. Hindi naman din maging madali. Kina Paulo Contis, Isko Moreno, Bobby Villar at sa kanilang mga kasamaan na gawin ang kanilang trabaho habang umaani ng mga masasakit na salita mula sa madla kahit na ang tanging hangad lamang nila ay magbigay ng tulong at saya. Pagdating naman sa mga legal na usapin, bawat kampo po ay may karapatan na pangalagaan ang kanilang mga interes sa kabila ng mga pangyayari, issues at miscommunication sa pagitan ng TVJ at Tape Incorporated. Malinaw pa rin na minsan ang dalawang ito ay nagtutulungan na para ihatid ang 1,000 at isang tuwa sa ating mga televiewers. Hindi man sila talaga ang Itbulaga base sa desisyon ng batas na siyang ginagalang natin. For sure, isang malaking bahagi din naman ng Itbulaga ang Tape Incorporated dahil sila po ang naging producer ng show. Itinuturo lamang ng istorya nito na sa mga pagkakataon na may mga alitan, hayaan na po ang batas ang manguna para maiayos ang mga hindi pagkakaintindihan sa mga interes. Sa paggalang ng tape sa desisyon ng batas, sana ay matigil na ang mga bangayan at bigyan natin ng tsansa ang lahat ng noontime shows sa kanilang hangarin na makapagbigay ng tulong at saya. Huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Marites University sa aming YouTube, Facebook, Instagram, TikTok at X para mas maging updated pa kayo sa aming mga showbiz stories. Kita-kits!